Banggit mo yan, aatras na kami. Hoy, duwag. Duwag daw. Yung granted na yung hamon mo, open cam. Granted na rin yung pangalan, ibibigay namin. Granted Sige, daw. hindi kami duwag na katulad mo. Duwag daw. Hamon-hamon ka ngayon. Sige nga, pumasok ka sa amin. Kumo ang paninindigan mo kung sino ang naghamon, siya ang daray. Call! Patunayan mong hindi anghel ang kapatid na Felix Manalo ayon sa Biblia, tutol ako. Tutol ako. Mukhang ikaw ang gustong humarap. Mukhang maganda ito. Ikaw ba yung haharap sa akin? Ikaw ba yung harap? Kaso nga lang, kadayaan yung ano mo eh. Gusto mo ako papasok? Kala ko ba wala ng dahilan? Payag ka na papasok ka dito sa aming live, sa amin pong platform. At yung inilatag kong paksa, akala ko okay na. Bakit ngayon may tawad? May tawad. Papasok ka pero yung paksa mo yung gusto mong talakayin. O kaya ako ang papasok tapos yung paksa ko naman ang tatalakayin. Alam mo, palusot yan. Kung talagang lalabang ka sa akin, patutunayan ko na si Felix Manalo ay hindi subong anghel ayon sa Biblia. I-call po ninyo. Pumasok ka sa platform namin kasi kayo naghamon eh. At yung style na yan, style nyo ho yan, binalik ko lang ho sa inyo. Pag di kayo lumaban, kayo po ang tunay na duwag. Palusot nyo lang ho yan eh. Tutunayan ko sa iyo na ang kapatid na Felix Manalo, bagaman tao sa likas na kalagayan, tinerminohan ng Biblia na anghel ayon sa hula. Yan ang patutunayan ko. Tututulan ko ang paksang ibinibigay mo. Lalabang ka ba? Huling sagot na namin ito, Mr. Mongkada, isa kang duwag, mukha ka pang pera. Yung sinasabi mong patutunayan mo rin na ang Iglesia ni Kristong narehistro noong 1914 sa Pilipinas, hindi tunay na iglesia. Call! Ikaw ang tumayo dito. Kung mo ikaw ang naghamon, at yan naman ang paninindigan mo. Call! Kaso ikaw ang dadayo dito. Natawa talaga ako dito. Sabi nyo, payag na kayo eh. Kayo papasok sa platform namin eh. Eh bakit ngayon ginagawa mo ng skip ito? Kala ko ba ako duwag? Lumaban ka, pumasok ka sa platform, bakit ikaw naghamon eh? At inilatag ko na yung paksa. I-call mo ito kung talaga matapang ka, bakit ikaw naghamon eh? Style nyo yan, binabalik ko lang sa inyo eh. Kung talagang matapang ka, yung call mo, linawin mo. Sa paksa na nilatag ko, pumasok ka sa platform namin, magkakaroon po tayo ng pag-uusap, magkakaroon po tayo ng pre-debate. Pero kung ipipilit mo itong style na ito, itong binago mong proseso, kayo ang dapat sisihin ng mga kapwa nyo INC kung ba't hindi ito matutuloy. Kasi ako tuloy ito. Basta maging maayos kayong kausap. Tuloy na tuloy po ito sa side namin. Tuloy na tuloy po ito sa side namin. Huwag nyo lang baguhin yung sistema na atin hong napag-usapan sapagkat pumayag na kayo, napapasok kayo sa platform namin. Huwag nyo po kami baliktarin na ako naghahamon. Hindi ho ako naghahamon. Style nyo na naman eh. Call! Patutunayan ko sa iyo na ang Iglesia ni Cristo na narehistro sa bansang Pilipinas noong 1914, tunay na iglesia ayon sa Biblia at ayon sa mga aklat referensya. Pero binat ko underscore, linawin lang natin kung ba't huling sagot na natin to sa kanya. Sapagkat lahat ng kondisyon niya, ibinigay na po natin. Pinayagan natin. Lahat daw ng kondisyon ko, pinayagan na nila. Kaya huling sagot na daw nila ito. Bakit itong sinasabi ho ng kasama ho ninyo? Hindi ko naman ho ito kondisyon na kung saan maglalatag ako ng paksa tapos ako papasok sa platform. Hindi ho ganun eh. Ang inilatag ho natin, dahil naghamon ho kayo, open cam, ilalagay ang pangalan, papasok kayo sa platform, at ito po yung paksa. Inilatag ko na ho. Sabi mo, kinol na. Bakit binabago ho nito? Sino ngayon ang duwag? Huling sagot nyo na yan, ang malas nyo kasi sa huling sagot nyo, binabago nyo. Matutuloy ho yung debate, huwag nyo hong baguhin. Huwag nyo hong baguhin. Hindi ho ako papayag na pagdating sa pre-debate, i-insert nyo tong issue na ito. Kailangan linawin nyo ho ito. Pag hindi na ho kayo sumagot dito sa paglilinaw na ito, ibig sabihin kayo ho ang duwag.
Ang ganda ng style ninyo, no? Mag-iiwan kayo ng palaisipan sa huling sagot ninyo. Ayos ang style nyo mga INC, ha? Binaliktad nyo ako doon naghahamon, kalokohan ninyo. Lahat ng kondisyon niya. Ano? Binigay na daw. O, lumabang kayo sa kondisyon na yon. Hindi mo na kami pagkakitaan. Sana naman sa huling video na ito na aming isesend o malalaman mo, mapapanood mo, makuha agad namin yung sagot mo para ma-set na natin yung pre-debate. Ano? Mongkada, mukhang pera. Mongkada daw mong pera. Okay na yan. Iyan mo na yan. O, ayan. Napakinggan ho ninyo. Kontra-kontra na ho yung sinabi. Lahat daw ng aking kondisyon kinol. Pero yung sinasabi ng isa nilang speaker na naghahamon pa sa call daw yung hamon ko. Pero tingnan nyo, binago niya yung kondisyon. Magpapakita ng muka, pangalan, payag siya sa nilatag kong paksa, pero ako papasok sa TikTok. Naghamon pero ito. Ako papapasukin. Akala ko ba call? Tapos huling video na, hindi nasasagot. Hoy, wag nyo ho akong sisihin kung ba't hindi matutuloy ho ito. Kasi sabi nyo, kinol nyo na lahat ng kondisyon. In fact, hindi nga yan kondisyon. Lahat ho yan sa inyo, binalik ko lang ho yan. Paano ho ito? Paano natin tutuloy yung debate? O linawin ho natin, uulitin ko ho itong pahayag na ito. Naghamon ho ang the revealers ng debate. Sabi nila, call daw sa lahat ng kondisyon ko. Ito ho yung aking inilatag. Kayo po yung naghamon, ang hinahamon nyo po ay on-cam dumibate, initiative nyo dapat on-cam din. Hindi ho ito request actually. Ang hinahamon nyo ho sa debate, kaya pong ilagay ang pangalan. Kaya hong ilagay ang pangalan. Dapat gawin nyo ho yan. Both side ho ito eh. Wala actually request dito eh. Initiative nyo dapat ito kasi ito naman talaga ang forma ng debate pagka online. Ano yon? Ano pa? Naghamon kayo ng debate, pero gusto nyo ako papasok sa platform ninyo. Isipin nyo kung di duwag yan. Hahamon-hamon ako papasokin. Kaya sabi ko, kayo naghamon, kayo pumasok sa platform. Kinol nyo ho yan. Kinol nyo ho yan. Pang-apat, naglatag ho kayo ng paksa. Naghahamon kayo ng debate, gusto nyo doon sa inilatag na paksa. Kaya ang sabi ko, kayo naghamon ng debate, ito po yung paksa, i-final po natin doon sa pre-debate. Patutunayan ko si Manalo hindi anghel ayon sa Biblia at ang iglesia noong 1940 na nairehistro ay hindi tunay na iglesia. Ito po, hindi ho actually mga kondisyon ho ito. Ito yung tamang proseso. Initiative nyo dapat ho ito. Pero tingnan nyo ho, ano ho sabi ng kanilang speaker? Ano po sabi ng speaker nila? Payag sila on cam. Open camera. Payag sila ilalagay yung real name. Yung pangatlo na dapat sila papasok sa platform, kinol na nila, ayaw na. Ako papasok doon sa kanilang platform. No. Tapos yung panlima, yung paksa, saka sila papayag kung ako yung papasok doon sa platform. Sige nga, sino ngayon ang nagpapahaba? Kinukol na natin yung hamon ho ninyo at sabi nyo payag na ho kayo. Pero tingnan nyo, sa huling video na daw ho nila, binago pa nila. Ngayon, tuloy po yung debate, mga minamahal, kung tutuparin ho nila yung pagsang-ayon na sabi nila, call daw po doon sa aking part 4 na video. Inilatag ko na ho yan, pero may hindi ho malinaw sa pangatlo. Ang gusto nila, ako yung papasok. Ako daw po yung papasok. Samantalang payag sila noong una na sila yung papasok. Binabago ho nila. Sa side ko ho, call po yung hamon, matuloy ho yung debate. Kung talagang matapang ho kayo, i-call nyo na ho yan, batay po doon sa sinang-ayunan ho ninyo. Kung may babaguhin ho kayo, kayo na ho ang dapat sisihin kung ba't walang matutuloy na debate. Katapang-tapang mo, ako pa gusto mong harapin, sa paksa na nilatag ko, hindi mo pala kayang pumasok sa platform ko. Ikaw ang tunay na duwag. Kayong mga the-revealers, kapag hindi ho kayo humarap, sapagkat kinol nyo na ho yung sinasabi nyong kondisyon ko, tapos binabago nyo ho ngayon, pag hindi matuloy yung debate, kayong the revealers ang tunay na duwag.